Kapag hindi pa nagdesisyon si Giannis, maiiwan siya kay Damian Lillard at kay Doc Rivers. Kasama pa doon si Darvin Ham dahil meron na mga teams ang gumagalaw pa ilalim ng trade. After kasi ng trade ni Desmond Bane papuntang Orlando Magic, tumaas di umano ang value ni Austin Reeves sa market. 4 na draft picks para sa isang player na hindi naman naging all-star. Kaya iniintay rin ng iba kung ano ang magiging package para dito kay Giannis. Kung mas malaki ba or halos katulad lang din ng kay Desmond Bane, may chance din si Reeves at ang Lakers na makakuha ng mas malaking package para sa kanya. Nag-iba kasi yung benchmark ng mga player ngayon pagdating sa trade. Pinauso kasi ni Danny Ainge. In contrast, mataas yung value ni Reeves kumpara kay Bane. Marami magdi-disagree doon pero wala tayong magagawa dyan. Si Reeves meron 20 points, 4 rebounds, 5 assists, 46 and 37%. Nasa 13 million hanggang 14 million ang kontrata niya. Sa rule, papasok si Reeves sa max contract dahil originally sa Lakers siya naglaro. Or doon nag-umpisa ang karir niya. Kapag tinrade ng Lakers si Reeves, yung $40 million per year na kontrata makukuha niya sa susunod na taon, bababayo ng at least $30 to $35 million. Ngayon makukonsider na bargain player si Reeves dahil meron 20 points per game na nasa $13 million per year. Pero kapag naging $30 to $35 million ang kontrata niya, magiging mid-year na siya. Ang landscape ng NBA ngayon, kapag meron 20 to $30 million per year ang player, matatawag siyang mid-year kumpara sa player na nasa 40 million pataas. Kahit mataas ang value ni Reeves ngayon, mahihirapan ng Lakers na kumuha ng katulad na value ng kay Bane. Dahil nasa 1 taon na lang ang kontrata ni Reeves kung tutuusin dahil nga player option yung susunod na taon. Pwedeng mabaliwala yung ibibigay ng isang team kung sakaling aalis din naman si Reeves. Lalo na sa report ngayon, sabi nga ni Dalton, 5 taon pa maglalaro si LeBron. Ang hinahabol kasi ngayon ng Lakers, yung sentro pa rin ng Jazz si Walker Kessler. Kasama pa doon si Colin Sexton kung ipapackage kay Reeves. Dahil nag-iba na ang value ni Austin Reeves, consider na mas mababa yung value na nasa Utah Jazz. Imbes na Lakers ang magbibigay ng draft picks sa kanila, ang Jazz ang magbibigay sa Lakers. Ang Jazz naghahabol ng maraming draft picks. Interesado pa rin kasi talaga ang Lakers kay Walker Kessler. Expiring contract na rin kasi siya, $4.8 million ngayong 2026 season. Pwede siyang papirmahin ng Jazz ng kontrata at magiging eligible siyang i-trade ulit until December or February. Pwedeng mapalaki ng Jazz ang value niya. May average si Kessler na 11 points at 12 rebounds per game. Isa sa best player pagdating sa offensive rebounds na merong 4 per game, legit shot blocker na 2.4 per game at nasa 66% mula sa field. Unti-unti na rin tumitira sa labas itong si Kessler. Realistic kasi yung trade ni Kessler papuntang Lakers. Kumbaga kapalit lang nun Dalton Knecht kasama si Bronny James. Pero ang usapan si Danny Ainge. Ang asking price ng Jazz para kay Kessler, 2 second round at 1 first round pick para lang makuha ng LA ang player na si Kessler. Not worth it yun para sa Lakers para kunin ng isang player at itapon ng kanilang first rounder na itatapon rin naman ng Jazz yung kanilang player dahil sa contract. Sa report ngayon ng inoffer ng Lakers si Dalton at 1 first round pick. Hindi interesado ang Jazz sa ganung offer ng LA. Mas gusto pa nilang kumuha ng 2 second rounder na sasama sa package na yon. So yan yung isa sa mga epekto ng trade ni Desmond Bane paalis dito sa Memphis papunta sa Orlando Magic. Tumaas yung value ng mga player at mataas din ang magiging palitan ng mga draft picks or package. Base pa kay Brian Windhorst, malabo kasing umalis si Giannis sa Bucks ngayon. Kahit yung mga fans din naman din nag-iisip kung talaga bang aalis si Giannis or hindi. Sa ngayon nag-move on na yung mga team sa kanya. Na dahil sa nangyari kay Bane, inaasahang mas malaking package yung hihingin ng Milwaukee Bucks. Wala pa naman talaga nilalabas na report kung anong plano ni Giannis dahil iniintay din niya kung ano ang magiging move ng Bucks dahil hindi pa naman gumagalaw ngayon yung Milwaukee kung sino ang kukunin nila para mapasaya ulit si Giannis. Kapag nagkaroon pa ng isang trade na halos katulad ng kay Desmond Bane at dun pa lang nag-request itong si Giannis, dun din mag-iisip yung ibang mga team kung worth it ba na makipag-trade sa Milwaukee Bucks. Lalong mahihirapan si Giannis nun.